klaseng pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. But nevertheless, it was reported upon. I-google nyo po yun. And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 million. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. We did not invite former Congressman Mike Defensor. Okay, Comsec. So, with that, we now allow our fellow senators to deliver their opening statements, if they have any. What? Go ahead. Thank you, Chairperson Senator Erwin. Magandang umaga sa ating lahat. As earlier noted, for the record, today's proceedings are being conducted as a consultation and organizational meeting rather than a hearing of the committee. The purpose is to facilitate the orderly transition and continuity of the committee's work pending the completion of its reorganization and membership and formal constitution of the committee. As we proceed with the formal and official public consultation meeting of this committee, allow us to place on record the following and reiterate the following. The June 3 session, convened by 12 senators, was in compliance with the Constitution, the rules of the Senate, and jurisprudence. And 12 being a quorum, all acts pertaining to the official business of the Senate in plenary on June 3 are deemed lawful, consistent with the Constitution, including the motion to declare all elected positions vacant, which includes the position of Senate President, number 1. Number 2, the election of Senator Win Gatchalian as Senate President pro temp to address the vacancy in the position of Senate President is also lawful and consistent with the Constitution. And number 3, the election of Senator Erwin Tulfo as Chairperson of the Blue Ribbon Committee is likewise lawful and consistent with our rules. In addition, the official acts of the Senate in plenary last June 3 has been recognized as lawful and consistent with the Constitution by the Office of the President, the House of Representatives, several retired Supreme Court justices, deans, and eminent professors of law of various law schools nationwide, 5 former Senate presidents, and no less than the Integrated Bar of the Philippines, the largest organization of lawyers in the country. As such, we reiterate, therefore, that the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. It is in this context that today's public consultation and organizational meeting of the Blue Ribbon Committee is being called to order. And we hope that with this proceedings, we will be able to get to the bottom of the truth behind the allegations earlier presented. Thank you, Mr. Chairman, and I yield the floor. Thank you, Senator Pangilinan. We now go to our acting Senate President, Senate Pro Tempore, Win Gatchalian. Maraming salamat, Chairman, and let me acknowledge and thank our Chairman Erwin Tulfo, for calling this hearing/consultative meeting. Let me also thank our Vice Chairman Kiko Pangilinan, and of course all the members of this esteemed committee. Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official
na invitation. Ipinost to sa website. Itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website. At makikita ho natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, katotohanan dapat mong sabihin. Marami ho ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at para po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila at lalong klaruhin yung mga kanilang isinasabi itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko marami ho silang inikutan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan. So sa ganitong punto, ako po yung nagpapasalamat po sa ating chairman sa kanyang paghahanda dito sa ating aktibidad ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kasamahan dahil nagbigay ho sila ng oras at naghanda sila, no, para harapin po itong mga 18 bodyguards na marami pong sinasabi tungkol po sa iba't iba pong mga personalidad. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Pro Tempore, Acting Senate President Wayne Gatchalian. We'd also like to acknowledge the presence of our colleague, Senator JV Ejercito, Senator Bam Aquino, Senator Tito Soto, and Senator Risa Ontiveros. Salamat, Chair. We now, I believe Senator Rafi has a statement. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon,
bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. At dito papasok ang Pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33... Maleta din ba? Dinala mo? Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sir. sa sobre. Pera, sir. Kita ko mismo, sir, eh. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16E noong 2024. Pumutok yung flood control po, 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin yun. Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng bagman sa hearing. Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamahan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati. Video 4, money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Perbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito.
At syempre, nandyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. At ang pagbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boying Remulla, ang isang letrato ay delivery na nangyari nung panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap sila ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanan ng pagpapahayag ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yon. This institution time and time again owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ano po? Ito magreklamo na wala ka sa front page. Limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Yun bang bagong kaganapan? Yun po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. But nevertheless, it was reported upon. I-google nyo po yun. And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 million. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Ngayon pa lang, narinig mo na sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan or papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung mahistoryan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na po ang susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind
my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Senator Rafi. We now go to Senator JV Ejercito, if you have any opening statement. Mr. Chair, I'll just go straight to the question later so that we can start the ball rolling. Thank you. Thank you, Senator JV. Senator Bam? Okay. Now we go to Senator Tito Soto. Thank you. I'm just here to listen. I actually would not want to dignify parang siningit na doon sa salaysay, but nevertheless, I'm here to listen, Mr. Chairman. Thank you. Thank you very much, Senator Soto. Senator Rizon Taveros. Salamat po, Mr. Chair, at magandang umaga po sa lahat. Wala pong iniiwasan ang bagong mayorya ng Senado. Pero sa kahit anong investigasyon, dapat ebidensya ang mangibabaw, hindi kwento lang. Yan pong gusto sana nating alamin ngayong araw. Pero ang 18 ex-bodyguards, hindi po sumipot ngayon sa Senado. Oportunidad po sana ito para malaman kung ano ba talaga ang totoo. Pero ang resource persons ay wala dito para patotohanan ang kwento nila. Sayang po. I recall a quote which says, "Truth doesn't mind being questioned. A lie does not like being challenged." Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senadora Risa Ontiveros. Thank you po. Before we go to the questioning in the matter of the order of arrival of our colleagues, unahin po natin mamaya si Senate Pro Tempore Win Gatchalian, followed by Senator Rafi Tulfo, Senator JV, Senator Bam, Senator Soto, and Senator Rizon Taveros. Of course, after the chairman, it will be the vice chairman, and then the Senate Pro Tempore. And let us now, before we go to the presentation of the various agencies present today that we invited, like the National Bureau of Investigation, the Ombudsman, the Department of Public Works and Highways, and the Department of Justice, Department of Budget Management. I would just like to quickly mention po, kasi sinasabi po basing doon sa accusations na the Blue Ribbon of the 20th Congress headed by Senator Ping Lacson, wala pong nagawa. Actually, there were bills filed because of the investigation. Isa po dyan ang Senate Bill number 1453, License Integrity Act. Ito po yung prohibiting unlawful lending, borrowing, or fraudulent use of licenses, permits, and other concessions granted by the state. Yung pagpapahiram po ng mga lisensya ng mga kontraktor. Dahil po, nabulgar po dito po sa Blue Ribbon hearing. Isa pa po ang Senate Bill number 1373, Contractors License Law. Ito po yung bill restructuring and strengthening the Philippine Contractors Accreditation Board, introduces stricter qualifications and term of office for its members. Ang ibig po sabihin, hindi na po pag ikaw ay member ng PICAB, hindi ka po pwedeng mangontrata sa gobyerno. SB number 1360, Master Plan for Infrastructure and National Development Act, 30-year Comprehensive Infrastructure Development Master Plan, which shall focus on the country's long-term vision, goals, and strategy of infrastructure development. Hindi po yung basta na lamang isumiti yung program of work ng isa pong politiko para makakuha po ng pondo. Kailangan po ito nakabase sa Master Plan po for Infrastructure and National Development. Isa pa po ay ang regulation of foreign travel for government officials and employees,
Senate Bill number 1362. This bill regulates foreign travels of government officials, employees who are under investigation for acts that may compromise national security, public safety, or public health. Senate Bill number 1364, amending the Bank Secrecy Act. This measure proposes to amend the law by authorizing a competent court or investigating body to examine the bank deposits of public officials. Senate Bill number 1365, amending PD number 1759, penalizing the contractors and subcontractors who violate any material provision of contracts involving public works of government officials, of government and public officials who allow such violation. Senate Bill number 1358, Budget Modernization Act of September 9, 2025. Ito po kaya po natin mapapanood na from now on ang bicameral conference po ng dalawang kapulungan sa pagsasagawa po ng ating budget at marami pa pong iba. Yun lamang po ipinapaalala po natin doon sa mga nagsasabi na wala pong ginawa ang Blue Ribbon hearings po nito mga nagdaang panahon. Yan po ang accomplishments po ng Blue Ribbon hearing na isinagawa po natin ngayong 20th Congress. Now, we go to the presentation. Yes. If you don't mind, Mr. Chairman, yes, also to fortify what you're saying, Senate Bill 1835 is an Infrastructure Governance Act reorganizing the DPWH. It's we filed the bill. Noted, Senator Soto. Let us now move to the presentation of the various agencies. We start with the National Bureau of Investigation. Attorney Melvin Matibag, go ahead, please. Meron po kaming prepare na slides, baka po pwedeng ma-flash. Go ahead. Yeah. Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at kamusta na po kayo, mga kaibigan naming senador. Noong Pebrero 23 po, 2026, nagsumite ng joint affidavit ang grupo na sinasabing the former security of Saldico kasama si Attorney Balikod na naglalaman ng mga aligasyon ng cash deliveries. Ang investigasyon ay sinagawa ng NBI Task Force Marino base sa deputization ng Ombudsman sa sariling kapangyarihan ng NBI. So tinawag po naming Task Force Marino ito noon, pero pwede naman na po namin palitan siguro yung pangalan ng Task Force pag pamarapati na po. Yes, please do that kasi po insulto po sa institusyon sa Philippine Marine Corps at sa Armed Forces of the Philippines dahil ito pong mga ito ay karamihan po sa kanila tulad po na nasabi ni Senator Raffy, ito po yung mga nag-awol, may kaso po, dishonorable discharge at sinabi na rin po ng AFP na maaari huwag pong gamitin na sila po ay 18 Marines dahil hindi po sila lahat Marines at ang iba may mga kaso. Maraming salamat po, Attorney Matibag. Palitan na lang po namin kung hindi Task Force Bodyguard, baka Task Force Bellboys po. Para mas appropriate po siguro. Next slide please. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ebidensyang halaga ng affidavit ng tinaguriang 18 bodyguards. Sa kasong ito, ginamit ang affidavit bilang pangunahing ebidensya na umano'y cash deliveries. Ngunit ayon sa NBI Task Force, kailangan nating suriin kung sapat ba ang bigat ng ebidensya, kung may issue sa paggamit ng titulong Marines, at kung paano na iba ang independent recollection sa collective narrative. Ang layunin natin ay makita kung ang affidavit ay talagang nakatutulong sa pagbuo ng probable cause kung ito man ay kahinaan na dapat pagtuunan ng pansin. Sa katunayan po, ang ginamit na lang nga naming pamantayan ay probable cause at hindi na yung memorandum circular ng DOJ na nagsasabi ng there should be reasonable certainty of conviction pag mag-aakyat tayo ng kaso. Next slide please. Ang tanong na dapat sagutin, nakakatulong ba o nakakasira sa kredibilidad ang label na ex-Marine? Ginagamit ang label na ito para ipakita ng grupo na may integridad at disiplina. Gaya na nga po ng sinabi ni Senator Raffy Tulfo kanina sa kanyang opening statement. Sa kasong ito, may mga miyembro ng grupo na hindi naman tunay na Marines
honorably discharged. Sa katunayan po, ayon sa aming pagsusuri at pag-iimbestiga, 12 sa 16 na dating Marines ay dishonorably discharged. At may mga miyembro ng Army at Reservists lamang o sibilyan. Kaya ang ex-Marine label ay automatikong nagbibigay ng kredibilidad na sadyang ginamit upang itaas ang kalidad ng kanilang sinasabing testimonya. Next slide, please. Ayon sa batas, ang testimonya ay dapat nakabatay sa personal na kaalaman. Kung ang testigo ay aktual na nakakita ng cash delivery, mas malakas ang ebidensya. Ngunit kung narinig lang niya mula sa iba, ito ay hearsay at mahina ang probative value. Ito po ay isang legal na provision. Testimony must be based on personal knowledge. Hearsay has a weak probative value. Sa report na lumabas ng aming pong task force, lumalabas na karamihan sa pahayag ng ay hearsay at 10 to 20% lamang ang base sa personal knowledge ng mga affiants. Halimbawa, may testigo na nagsabing sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo ang nakakita at hindi rin po nakita kung ano ang laman ng mga maleta. Base lamang sa sinasabi ng kanilang mga kasama o kung ano ang itinext sa kanilang group chat. Next slide please. Sabi ni 10 to 20% lang ang base sa personal na kaalaman. Halimbawa, may ilang testigo na nagsabing nakita nila ang bag, pero ang karamihan ay narinig lamang mula sa ibang miyembro ng grupo o executive assistant. Ang majority ng pahayag ay hearsay, kaya mahina ang ebidensya. Isang halimbawa ng pahayag ng testigo, sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo ang nakita. Sa report na binanggit ng mga personal knowledge ng bawat affiant ay limitado. Ang natitirang assertions ay hearsay na. Next slide please. Walang dokumento. Ito na po, importante po ito para suportahan ng kanilang testimonya. Walang dokumento. Yung next slide pa po. Lack of corroboration. Walang dokumento, device, o physical evidence na sumusuporta sa mga aligasyon. Halimbawa, walang CCTV footages, resibo o cellphone records, wala po. Nagpapatunay ng ang ebidensya ay puro salita lamang, walang kasamang pisikal na ebidensya. Sa report kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo. Ang absence ng documentary evidence ay hindi lamang kahinaan, kundi direct failure to comply with the legal directive. Binigyan po namin sila ng sufficient time para magsumite ng mga corroborative evidence, testimonya man o material evidence or physical evidence, wala po silang isinumite. Next slide please. Ang laman ng bag ay kadalasang hinuhulaan lang, hindi aktual na nakita. Halimbawa, sinabi ng testigo na mabigat ang bag, kaya pinaniniwalaan nilang pera ang laman, pero walang aktual na pagtingin o pagbubukas ng bag. Sa report ng 12 sa 18 affiants, hindi nakita ang laman ng maleta at umaasa lamang sa bigat, code word na basura o sinabing executive assistant, ang corpus, ang elemento o ang cash mismo ay hindi napatunayan na independent evidence. Kung maalala nyo po, may mga lumabas noon na affidavit na naunang inilabas sa media na sinasabi nila kaya na lamang pera, merong mga nasa active duty pa na PNP na binuksan at kumuha ng pera. Pero nung isinumiti na po sa ombudsman yung affidavit, wala na po yun. Hindi na po binanggit yun doon sa kanilang affidavit na isinumite sa ombudsman. Ang mangyari po rito, parang nagpapalit-palit palagi ang sinasabi doon sa affidavit hanggang po nung huling nagkaroon ng pagdinig po dito. Next slide please. Ang affidavit ay hindi dumadaan sa cross-examination. Kaya mas mababa ang bigat nito kumpara sa testimonya sa korte. Halimbawa sa affidavit, hindi natatanong ang testigo ng kabilang panig. Sana po ito nga yung pagkakataon na magkaroon ng paghaharapan. Kaya hindi masusuri ang katotohanan ng pahayag. Kung may maling impormasyon, hindi ito agad
mahihiwatigan. Sa report, binanggit na ang affidavit ay ex parte coordinated at hindi subject sa cross-examination. Ang Supreme Court na po mismo ang nagsabing ang coordinated testimony ay may diminished weight. Next slide please. May mga impormasyon na dumaan pa sa 2 o higit pang tao bago makarating sa affidavit. Halimbawa, ang isang miyembro ay narinig lang mula sa ibang miyembro na may cash delivery, tapos isasama sa affidavit, lalong humihina ang kredibilidad ng ganitong payag dahil hindi ito direktang karanasan. Sa report, maraming assertion ang galing sa group, Viber chats o sa executive assistant. Hindi sa sariling karanasan ng applicant. Ang hearsay ay inadmissible at walang independent probative weight. Double hearsay pa nga po. Narinig sa ganito, pinasa sa kanila. At yung grupo po, doon sa Viber chats nila, hindi na alam kung sino ang nagpadala. At nung hinahanap po namin yung mga Viber chat na ito, ang sinasabi, wala na yung telepono. Kaya maaaring yung binabanggit po noon na sinabing papalitan yung telepono, kasama na sa naratibong kanilang binubuo. Next slide, please. Attorney Matibag, before you continue, I would just like to inform everyone na yung pong 18 ex-bodyguards na narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla, kasama po si Attorney Baligod. Despite po yung ating po imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po ay mag-monitor at mag-live din yung 18 bodyguard at magpa-presscon. Yun lamang po, I just want to let everybody know na they're here in the building, yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod, pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Continue, Attorney Mr. Chair. Matibag. Yes, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, for the record lang po, bagamat ito pong dinadaos natin ngayon sa pamumuno ninyo na Blue Ribbon Committee ay meeting, pero inaasahan ko rin po na iimbitahan ng chair itong 18 ex-bodyguards sa hearing kapag fully constituted na yung committee. And dapat po hindi nila baliwalain yung imbitasyon ng komite. Dahil pag ginawa pa nila po iyon, magiging subject po sila sa subpoena and show cause order at higit pa mula sa komite. Salamat po, Mr. Chair. Noted po, Senator Ontiveros, gagawin po natin yan. Pero for now kasi ang ginawa po natin ay inimbitahan lamang natin dahil ito po ay isang meeting lamang at organizational meeting po ng Blue Ribbon Committee. Kaya po hindi po natin mapapwersa yung mga yon, pero inimbitahan po rin natin gayon pa man noong pong Miyerkules para walang masabi po yung kabilang grupo, yung minority bloc na iniiwas po natin at ayaw natin sila imbitahan. So for the record po, nabanggit po kanina ng Secretary at inimbitahan po ang 18 na ito kasama po si Attorney Baligod. Subalit po, hindi po sila at nagpahayag na po sila kani-kanina lamang na hindi po sila bababa rito bagkus sila po ay bisita ni Senator Robin Padilla. Mr. President, Mr. Chairman, just for the record, baka kasi hindi naintindihan masyado ng ating mga kababayan. Kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. At dahil hindi pa nahahalal lahat ng membro, hindi pa constituted ang committee. Although the chairperson has been elected and the chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings, even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted. Empowered to appoint a vice chairman. And also, yes, that is correct, is empowered to designate a vice chairman. So in the meantime, because we are have not
out of respect for our colleagues in the minority, dahil hindi pa nako-constitute, hindi pa sila hinahalal, ay hindi natin tinatawag itong, o hindi natin isinasagawa ang hearing. This is in contrast to the previous bogus hearing last Thursday, wherein the Blue Ribbon Committee precisely had been declared vacant, and even before we removed the Senate President, former Senate President, they already sent out notices for that June 4 hearing, which again is an indication of their disregard for our rules in the Senate. Kaya, just for the record, Mr. Chairperson. Thank you for Mr. that Chair. clarification. Go ahead. Dagdag lamang po dun sa sinabi ni Vice Chair Kiko, Mr. Chair. In fact, dun sa bogus hearing, nagpakita at nagsalita yung 18 ex-bodyguards at saka si Attorney Baligod. So, although of course I submit to what the Chair has said na hindi naman sila mapipilitang dumalo dito sa ating meeting bilang mga guests, I think loss po sa kanila na hindi sila humarap sa committee hearing na ito para matanong din natin na ibang mga senador and yung mga magiging miyembro ng committee once constituted dahil naghanda rin po tayo ng mga tanong sa kanila. Just for the record, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chairman, just to emphasize na yung June 3, klarong-klaro na noong dineclare all seats vacant, ang inelect natin as chairman of the Blue Ribbon Committee ay no other than Senator Erwin Tulfo. So siya lang ang may karapatan na tumawag ng ganitong consultative meeting at siya lang ang may karapatan para mag-issue ng mga invitations through the Blue Ribbon Secretariat. So let me just put that on record. Thank you, Mr. Senate Pro Tempore, Acting President Win Gatchalian. Go ahead, Attorney Matibag. May I approach po? There's an important thing that I want go to ahead relay po. Sa inyo po. Pwede Go po ahead ako po. lumapit dyan. Because I cannot see. 1 minute suspension.
Please continue with your presentation. Thank you, Your Honor. Next slide is conclusion and evidence. Sa kabuuan, hindi sapat ang affidavit para magpatunay ng probable cause. Kahit marami ang nagsalita, kung walang independent evidence, mahina ang kaso. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na kahit hearsay ay pwedeng gamitin sa preliminary investigation, pero dapat ay may substantial basis. Nawala sa kasong ito. Ang assertions ay uncorroborated at ang mga affiant ay hindi nakakita ng material facts. Next slide, please. Public representation. Balik po tayo ron sa pag-label nila ng 18 Marines. Ipinakilala ang grupo bilang 18 Marines na parang may dagdag na integridad. Halimbawa, ginamit ang label nito sa media para palakasin ang kredibilidad ng grupo kahit hindi naman miyembro ay tunay na Marines. Sa report, lumabas na may Army Reservist at Civilian at sinama sa grupo ang popular narrative na Marine Honor Code ay hindi tugma sa actual na record. Katunayan, nakita na natin ang AFP at ang Marines naglabas na ng pahayag na huwag silang tawaging 18 Marines. At pag hindi po honorably discharged, hindi po makukonsidera na sila ay napabilang sa Marine Corps. Next slide, please. Next slide. Actual composition. Sa totoo lang, ilan lang ang honorably retired. Ang iba ay discharged o hindi talaga Marines. Halimbawa sa breakdown ng NBI, 3 lang ang honorably retired. 12 ang dishonorably discharged at may Army Reservist at Civilian. Karamihan pa po rito ay merong mga naging kaso at merong isa na merong pang patuloy na dinidinig na kaso. Ang popular narrative ng Marine Honor Code ay hindi tugma sa actual na record. Ang Philippine Marine Corps mismo ang nagsabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Meron po rito 10 buwan lang na nagserbisyo sa Marine, nag-awol na po. At ang karagdagan po rito, para tawagin sila na Marines, matagal na po yung ibang wala sa Marine Service bago po na-recruit ng grupo po ni dating Congressman Saldico. Next slide, please. Effect of credibility. Nagkakaroon ng maling akala na lahat ay may mataas na integridad dahil sa titulo, kahit hindi naman totoo. Halimbawa, ang publiko ay naniniwala na ang grupo ay may marine values, pero may mga miyembro na may record ng misconduct o hindi naman tunay na Marines. Sa report mismo ng Philippine Marine Corps, ang nasabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo na ito. Next slide, please. Legal impact of title Marines. Sa korte, ebidensya ang malaga, hindi ang label o titulo. Kahit pa ex-Marine ang tawag, kung walang sapat na ebidensya, hindi ito magpapalakas ng kaso. Courts rely on evidence, not on labels. Sa report, binanggit na ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo. Ang Supreme Court ay nagsabi ng probative value ay nakasalalay sa personal knowledge, hindi sa titulo o sa label. Next slide, please. Independent recollection. Ang tunay na malakas na ebidensya ay galing sa sariling karanasan ng testigo. Halimbawa, kung ang testigo ay aktwal na nakakita at nakaranas ng cash delivery, mas malakas ang pahayag. Sa report, may ilang apayant na nagsabing nakita nila ang cash, pero karamihan ay umasa lamang sa kwento ng iba. Ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation na cash ay laman ng maleta ay madalas na hearsay lamang. Next slide, please. Pinagsama-sama ang pahayag ng grupo sa isang affidavit. Halimbawa, may mga miyembro na hindi alam ang buong kwento, pero isinama ang kanilang pahayag sa collective narrative. Sa report mismo ng apayant ng nasabing hinalo-halo ang affidavit at binuo ng counsel na si Attorney Baligud, ang collective execution ay hindi nagko-convert ng hearsay sa personal knowledge. Next slide, please.
May palatandaan ng koordinasyon ng group discussions, shared preparation. Halimbawa, bago gumawa ng affidavit, nagkaroon ng group meeting para pag-usapan ng mga sasabihin. Sa report na binanggit na ang affidavit ay produkto ng collective briefing, common housing at council assembled content. Ang affiant ay house sa council unit na may real-time coaching interview. Anong ibig sabihin po nito? Meron pong testimonya doon na November pa lang magkakasama na sila. At inilabas po yung testimonya February. Ang ibig sabihin po nito, bumuo sila ng naratibo. So, ang nangyari po kasi rito, yung si Buduan, siya ang nilapitan ni Atty. Baligod. Please take note na hindi po sila ang lumapit kay Atty. Baligod, kundi si Atty. Baligod lumapit kay Buduan. At si Buduan ang nag-recruit ng mga sasama po rito. Ano pong palatandaan itong na-coordinated? Sinasabi naman nila lahat sila nanggaling doon sa White Plains. Doon po sila, magkakasama po sila. Tapos may umamin din na may nagbibigay ng pera parang allowance si Atty. Baligod. Kung tutuusin nga po sa aming mga abogado, ito po ay violation ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Sapagkat bilang isang abogado ka, hindi ka maaari dapat magbigay ng financial consideration. Papasok po ito sa tinatawag na champertibus contract na maaaring meron kang inaasahang kapalit sa pagtulong mo sa iyong abogado. Magkaiba po ito doon sa tinatawag na contingent basis na agreement ng pagiging abogado. Sinabidad po mismo, halimbawa, a specific example that Baligod suggested to Buduan that 18 should stay in Baligod's residence. So inoffer po talaga yung tirahan. Meron po talagang pag-aalok na pumunta ro. At si Buduan po is one of those who are dishonorably discharged. Ang kaso po niya rito, corruption Dito si Buduan, siya po ay isa kasama doon sa volunteer doon sa Golan, yung peacekeeping po na pinadala natin. So meron po kaming, halimbawa lang po yun, ang NBI po ay may record, service record ng lahat po ng 18 ito. Next slide please. Legal implication. Ayon sa batas, kapag coordinated ang testimonya, bumababa ang probative value nito. Halimbawa, kung pare-pareho ang wording ng affidavit, maaaring indikasyon ng coaching o collusion. Coordinated testimony reduces probative value. Sa report na binanggit ng Supreme Court na doktrina ng coordinated testimony ay may diminished weight. Ang collective narrative ay hindi reliable marker ng independent testimonial reliability. When multiple witnesses function like synchronized recorders, the testimony fails the test of personal knowledge and perception required under Rule 130, Section 37 of the Rules of Court. Because the court cannot determine where the real observation ends and the script begins. The probative value of the synchronized statement are discarded entirely. Ito po ay decided case na ng Supreme Court sa People versus Centeno. The Supreme Court explicitly stated that perfect symmetry among testimony does not inspire belief. Instead, it breeds suspicion that the testimonies were rehearsed or concocted. Next slide, please. Key distinction between independent and collective. Attorney Matibag, sorry for interrupting. How many more minutes do we have? I'm about to wrap up. 3 slides na lang po. Okay, thank you. Independent, malakas na ebidensya. Collective, mahina. Ang independent recollection ay personal na karanasan, samantalang ang collective narrative ay pinaghalo-halong kwento ng grupo. Sa report, lumalabas na ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation, nakas ang laman ng maleta, ay madalas hearsay lamang. Next slide please. Integrated findings, weak evidence, misleading title, non-independent testimony. 3 issue. Mahina ang ebidensya. Misleading ang title at hindi independent ang testimonya. Ang affidavit ay hindi sapat. Ang ex-marine ay misleading at ang testimonya ay coordinated. Sa report, binanggit na walang credible witness na makapagpapatunay ng buong aligasyon
at photographic evidence ay compromise. Ang political context, ang kaso na nagpapakita na coordinated ang operation, hindi independent whistleblowing. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil kino-coach, depende po doon sa political perception or political belief ng tao. Ang halimbawa na nga po rito, doon sa mga unang lumabas na affidavit, binabanggit po yung dalawang senador, pero nung nag-iba na yung alyansa ng senador, iba na po yung affidavit at may mga dadagdag pa po na personalidad. Last slides na po. Ano po ang konklusyon dito po sa aming ginawang pag-iimbestiga? Hindi napatunayan ang mga alegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report binanggit na ang joint affidavit ay hindi self-sufficient basis for probable cause at bawat alegasyon ay dapat ay independent, competent at authenticated evidence. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayan sila batay sa ebidensya. At ang kasong ito, hindi nila napatunayan. Maraming salamat po and we can submit the full report to the committee. Thank you. Yes, and just a administrative matter to the director. The report, please, and the attachments, including the affidavits of the 6 or 5 Five po yung pumirma po. Yes. Pero we were able to get everyone na recorded po dito. Yes, so the report plus the attachments so that we have a full appreciation of your documents. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Attorney Senator Pangilinan. Doon po sa ibang guest po natin, do you have any presentations or opening statement? Please make it brief. Our invited guests. Prosecutor General. The Prosecutor General, Prosec General Padulyon. Good morning, Mr. Chair. Good morning, honorable senators, members of the committee. We do not have a presentation, Mr. Chair, although we have a report on the status of the cases that have been filed and investigated by the Department of Justice. As of June 5, 2026, there were 14 cases which were endorsed to the Department of Justice for preliminary investigation. 13 of these have been endorsed already or have been resolved and have been endorsed to the Office of the Ombudsman for approval. Some of them have already been approved, and in fact, some of the cases have already been filed before the appropriate courts. The remaining case before the Department of Justice is one involving former Senator Bong Revilla, Roberto Bernardo, Gerard Opelencia, Henry Alcantara, Corona, Manny Bolosan, Ruel Umali, Arturo Gonzalez for violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder under Republic Act 7080, and Article 210 of the revised penal code. This case is now just being edited before it will be subjected for review and then for final approval. Apart from these cases, Mr. Chair, there are also Bureau of Internal Revenue cases that were filed against several personalities. There were 20 BIR cases filed with the Department of Justice from 2025 to 2026. Of these cases, 7 have already been filed in the corresponding information filed in court. 12 have been dismissed and 1 is submitted for resolution. The remaining case is the one which involves Mark Alan Villamor Arevalo of Wawaw Builders for violation of Section 254 and 255 of the National Internal Revenue Code of 1997. Also, we would like to report, Mr. Chair, that as of today, covered by the Witness Protection Program of the Department of Justice, are 7 personalities, namely Yusek Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara, Engineer Gerard Opelencia, Sally Santos, Monica Santos, Vergel Nino Garcia, and Francisco de la Fuente Jr. And lastly, we would like to report, Mr. Chair, that as of today, the amount of people's money recovered and have been turned over to the land bank totals 841,381,500 pesos. That's all for the Department of Justice, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Prosecutor General Fadulyon. Just one quick question. Ito pong pagka-file po ninyo ng mga kaso, where did this come from? Is this the result of the Blue Ribbon hearing previous weeks and months?
Well, part of it, sir, were as a result of the investigation or the hearings before the Senate Blue Ribbon Committee, which were followed up by the department and by the National Bureau of Investigation. As a consequence of which, cases were filed with the department, and the same were the ones subjected to preliminary investigation, sir. Thank you, Prosecutor General Fadulion. We now move to the Office of the Ombudsman, Attorney Ravello or Attorney Batu. Do you have any presentation or opening statement? Magandang umaga po sa lahat. Good morning, Your Honor. Good morning, Honorable Chairperson. Wala po kaming presentation, but we also have a report. Without going into details po, as doing so might jeopardize our ongoing investigations. But I'm going to report on the complaints received by our office from 2025 and to 2026. So for 2025 po, we have cases under fact-finding investigation totaling to 124. And for 2026, meron po kaming fact-finding investigation totaling to 209. And meron din po kaming undergoing preliminary investigation and administrative adjudication for 2025. 29 po yun, and 2026 meron pong 5. As to the cases filed in courts, for 2025 meron pong isang na-file sa lower court, and then for 2026 3 po. 2 sa Sandigan Bayan and 1 with the lower court. Attorney Bato, quick question lang kasi the people are wondering, parang sobrang bagal na umusad. I mean, the Ombudsman, the Office of the Ombudsman, even the Office of the President was saying, and people are waiting na we want proof na the government is moving and serious in this investigation. Wala pa pong lumalabas. Isa pa lamang po nalabasan ng warrant. Actually, 2 pa lang. The former Senator Revilla and then Senator Jinggoy. The question now, the people is like, kailan po kaya lalabas yung ibang mga warrants? Meron na po bang palabas? Because we keep on investigating, we keep on parang puro tayo kwento, pero ala nang pong kwenta, ala nangyayari. Kaya people are really waiting na if this government is serious in its investigation, may mangyayari, then can we expect soon na meron pong mga arrest warrants the Sandigan Bayan will issue, I mean, from your office, Attorney Bato? Your Honor, as these cases are already undergoing preliminary investigation and administrative adjudication before we're going to file the necessary information with the appropriate court. So, I'm not at liberty to say kung ano na po yung mga for filing sa courts or ano na po yung mga kung sino-sino po yung pa-file na ng mga information sa courts. Go ahead, Senator Bam. Maraming salamat, Mr. Chairman. This question is for the Ombudsman. Ito pong mga affidavits ng ating 18 former bodyguards po ni Zaldico, ito po ba iniimbestigahan rin po ninyo? Kasama ba ito sa nabanggit nyong for fact-finding or preliminary investigation? I'm not at any liberty to say that, pero from what I know, from my personal knowledge, kasi ako po yung OIC ng Central Records Division, when all documents addressed to the Ombudsman or filed with the Office of the Ombudsman usually undergo evaluation po kasi. So when it was evaluated by our lawyer evaluators and reviewed and approved by our officials, we sent a notice to Attorney Baligod saying that what the office requires is yung tigi-isa pong affidavit for the Marines to declare or to state their personal knowledge dun sa mga statements Hindi nila. po yung kolektibo? Yes. Kasi Okay. parang collective, isa lang po yung joint affidavit nilang lahat. So, when it was evaluated, sabi po nung lawyer evaluator namin, and then it was reviewed and approved by our officials na parang hindi pwedeng lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Kasi yung mga sinasabi nilang dinala nila, ilan lang naman doon ang nandun na present. So, others hindi naman din present. So, they cannot have a collective affidavit. Okay, so kung kumbaga po, siniseryoso ninyo itong mga aligasyon na ito at nag-next step kayo, which is to ask for individual affidavits. Tama po yun, Attorney Batu? Yes, Your Honor. At nakapag-submit ba ng individual affidavits?
As far as I know, wala pa po. Okay, kasi dito po sa Blue Ribbon, many of our resource persons have been here for months already. Marami ho talagang paratang. Maraming nabibring up, no? Kadalasan po, mga kasama rin po namin sa legislatura. Kasama namin dito. Pero ang expectation po namin, merong further investigation yan para malaman may corroborative evidence, may further investigation. At syempre po, marami ho dito, maraming sinasabi, marami ring denial, pero yung pinaka mainam talaga kung talagang totoong iniimbestigahan itong mga to at manggagaling mismo sa mga ahensya kung meron ba talagang bigat ito o wala. So, sinasabi po ninyo, tinutuloy nyo yung investigasyon pero hindi pa sila nagsasubmit ng individual affidavit para talagang mahimay at malaman kung meron pa talagang probative value yung kanilang mga statement. Tama po ba yun, Attorney Batu? Your Honor, basta upon evaluation, we required the handling lawyer, si Attorney Balicod, to please submit individual joint affidavit of the Marines. Kung makapagbigay po sila ng individual affidavit, o kaya ngayon, kung pumunta po sila dito, may kanya-kanyang testimonya under oath, at nakuha po nyo yun, ano po yung responsibilidad ng ombudsman? Hindi ho ba para imbestigahan pa rin po yan at hanapin yung katotohanan? Going to the usual process, Your Honor, if it's sufficient in form and substance, yung kanila, if it's in the form of a complaint affidavit, and then it's sufficient in form and substance, pwede po siyang mag-undergo ng preliminary investigation. At kayo po mismo, attorney, nag-iimbestiga o ipapasa po nyo sa NBI o sa DOJ? Kami po, pwede po namin investigahan diretso yun. Preliminary investigation din po kasi we have our bureaus doing that. Okay, so in usual practice, kapag may mga bagong impormasyon, ano po yung proseso po ninyo? Do you forward it to the other agencies for further investigation or kayo mismo yung nag-iimbestiga? Yung fact-finding investigation po, our office, yun nagkakonduct talaga ng fact-finding investigations. For context po, Your Honor, yung mga sinasubject to fact-finding investigations are those complaint like anonymous na hindi siya sufficient in form but merong mga verifiable leads. Okay. So, at hindi pa yun nagagawa para sa affidavits ng mga 18 bodyguards kasi hindi pa sila nagsasubmit ng individual na affidavit. Is that correct? Yun ba yung tamang proseso? So, yun po ang last namin sa kanila, evaluation is for them to submit individual affidavits. At kung makapag-submit po sila, ano po yung magiging susunod na proseso doon? It will still be subject to evaluation, Your Honor. So, kasi we'll still check kung kumpleto siya, like I said, kung sufficient in form and substance that can go through directly to the preliminary investigation. Kung hindi naman, we can forward it to the Field Investigation Office for the conduct of fact-finding investigation. Okay. Pero hindi pa... I guess kasi Attorney Batu yung binabato kasi is parang hindi daw pinapansin yung mga ibang testimonya nila o nasa affidavit. Yan yung kanilang binabato ngayon eh. Kaya gusto kong lang malaman, hindi nyo naman sinasara ito. Humihingi kayo ng further affidavit para ma-fact-finding. Kasi lahat po kami dito pwedeng i-fact-finding, di ba? Tama naman po. Attorney Melvin, lahat ng mga pangalang binabanggit, further investigate po ninyo. Kahit congressman yan, senador yan, o kung sino man yan. Well, tama po yun. Kagaya nga po doon sa sinabi namin, Senator, Mr. Chair, hindi kami makapunta doon sa kanilang aligasyon dahil doon mismo sa kanilang isinabit na affidavit at nung kinuha namin sila ng pahayag isa-isa, ayaw naman din pirmahan. So paano po tayo magtutungo doon sa next step na ipapatawag natin yung mga binabanggit nilang pangalan? Okay, Mr. Chair, pwede makasingit with the indulgence of Senator Aquino. Bakit kinakailangan individual affidavit? Hindi ba pwede yung grupo sila mag-issue ng affidavit? Yun na nga po yung binabanggit namin kasi yung probative value po nito mababa. Kasi ang affidavit po dapat base sa yung karanasan, sa sarili mong recollection. Tapos yung pag-identify. Kung maaalala nyo po, base doon sa binanggit ko na report, base sa natapos na report ng aming fact-finding ng task force namin, hinihingan po sila ng mga additional na ebidensya. Hinihingan sila ng kanya-kanyang pahayag pero binigyan po namin ng sufficyenteng panahon para magsumitin ito para makaproceed po kami
to do a fact-finding dun po sa mga binanggit na pangalan po. Okay, dalawa na lamang. So, nakapag-issue na ba ng kanya-kanyang affidavit itong 18 kargador? Have they issued? Kasi sabi niya, paiba-ibang statement nila. Yun nga po, sinubject namin sila sa individual question and answer. 5 lang po yung pumirma. Yung 13, pinigilan ni Attorney Balikod na pumirma. Ang gusto pa nga, punitin yung kanilang mga naging statement. Ano po? Ngayon, base po, kung tatanungin, enough ba na para mag-imbestiga, hindi po tatayo. Baka mangyari po sa NBI, nagkakaroon kami ng parang fishing expedition para may mga binanggit na pangalan, ay imbestigahan namin. Pero hindi po namin isinasara yung investigasyon. Hanggang ngayon, bukas po yung investigasyon kung meron pong papasok na mga ebidensya na direktang magtuturo o matibay na ebidensya na papasa po doon sa probable cause na tinatawag or reasonable Okay, certainty of yung 5 conviction. po na nag-execute ng affidavit, individually po yun. Individually po. Okay. Ano pong nilalaman ng kanilang affidavit at yun po ba hindi na nagpabago-bago? Yun yung O isa po. pinanindigan nila kung ano yung unang affidavit na in-issue nila sa inyo? Ang malungkot po doon sa mga pumirma, lumalabas 10% lang po talaga yung parang direktang alam nila. And all the others are hearsay. Lagi nilang itinuturo yung kung sino-sinong personalidad po o nakita nila sa group. So ano tawag niyo po sa ganong klaseng affidavit na hearsay lang pala, nanunumpa sila na sa buong katotohanan yun ang pagkakaalam nila pero yung pala yung informasyon na yun ay second hand o third hand pala. Hindi Binigay lang po sa ako kanila. nagsasabi, ang Korte Suprema na po nagsasabi na yan yung pinakamababang value ng ebidensya po. Na hindi po titindig na kahit po baka pag dinala namin sa DOJ or sa Ombudsman ay doon pa lang po sa level na yon, hindi na po pumasok yung kaso. Sa halip na po na tumiba yung kaso, doon sa mga binabanggit, halimbawa na meron talagang kinalaman sa anomalya, eh baka makatulong pa ito para humina po yung kaso na ilalaban po. Okay, nung April 28 po, 2026, isa pang affidavit na in-execute sa Special Action Unit ng NBI, ng isa sa mga kamag-anak ng 18 kargador. Now, ready na ho bang NBI na i-present po yung detalye doon sa affidavit na yon na sinasabi nga pong nakatanggap ng 5 million para sa isang false testimony? Pabuti po na nabanggit nyo yan kasi nangyari nga po yan nung habang nagkakaroon sila ng pagdinig dito, hindi ko alam kung ano pong eksaktong tawag doon, na hawak na po namin yon since April 28 pa. Tapos bumalik pa nga po para ayusin yung kanyang testimonya. Ito po, parang biyenan po niya yung isa sa miyembro ng 18 bodyguards. Na sinasabi niya, ang pinangako po na kinumbisi sila na sumama sa pangako na bibigyan ang bawat isa ng 5